evening po. Bago po tayo makinig ng ating session 1 na ating Christian Living Seminar. Ibabahagi sa atin natin Pastor, sa Tewan. Hindi po, Pastor, ay awit po ng awit papuri ang ating Kalawan Church Choir. At tinatawag ko po ang Kalawan Church Choir.
Dinalitas na tao, datapos sa walang impyerno, at ang mga nalitas na kaluluwa, mahatulan, ayon sa kanilang ginawa para sa walang nanipala. Kaya, dapat namin malaman ang tunay na Kristyang buhay ayon sa Biblia. Para dito, sa lingkong ito ay Christian Life Seminar dito sa Pulawan Church. Naway, ibigay ko sa pangalan ng mga brother sister Palawan Church ang karunungan upang malaman may pagkatulan ng Christian life. Ibigay sila ay pwede pagkalakat ng tamang daan. Kahit na para mga kahirapan, pag-ubusik galing sa mundong ito, pero pwede sila makapagkalupay dahil nalalaman nila ang espiritu ng katotohanan. Kaya ngayon ito, pakisama kami, tulungan kami magkaalam ng tunay na nalulugan ng Panginoon sa pamamagitan ng Christian Life Seminar. Hanggang katapusan, pati sa mga ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus Cristo. Amen. Okay. Christian Life Seminar naman, tabupo ng 5 session. Kaya Bible Seminar. Bible Seminar, ito ay para sa mga dinalitas na kaluluwa sa kaligtasan. Pero Christian Seminar, ito, pagkatapos ng kaligtasan, ano dapat natin gawin para sa Diyos? Ito ay paksa ng Christian Seminar. Dapat natin malaman ang espiritu ng katotohanan kung gayon, pwede kayong magkaroon ng iyong sariling tamang pananampalataya. Kaya, makinig na mabuti dahan-dahan para yung mga salita, pero ulit-ulit. Isipin ninyo, nagbubulay-bulay ninyo ang salita nito. Konsesyon nun, ako masasabi sa inyo, bagong nila lang. Kaya yun na, Christian life. Ano ang Christian life? Christian life? Christian buhay. Ito, Gawa chapter 11 verse 27 ang mga salita. Sa Antioquia, ang mga lagat ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano. Dati, mga Hudyo at Hentil lamang sa paningin ng Diyos. Hudyo, ito, bayan ng Diyos. Itinalaga sa Diyos. Pinili ng Diyos. Kaya, banal na bayan ng Diyos. Hudyo, Israelita o isang bayan lamang. Israel. Iba, Hentil. Sila malayo sa Diyos. Pero, ito, nagsimula mga Kristiyano. Pagkatapos, nagsimula ng mga iglesia ni Jesus Cristo. Mga Kristiyano, bakit sila pinatawag na Kristiyano? Dahil sila ay tao ni Jesus Cristo, tao ni Cristo. Kaya Kristiyano ito, pamumuhay ng mga tao ni Cristo. Kaya, kung kayo ay nananatili sa loob ni Jesus Cristo, kung kayo Kristiyano, kaya tawag na Kristiyano. Hindi Israelita at hindi Hentil, hindi Kristiyano. Sabihin tao ni Jesus Cristo. O, ito ay Kristiyano. Kayo ba Kristiyano? Kayo ba tao ni Jesus Cristo? Kung kayo, dapat kayo malaman. Ano ang Kristiyano buhay? Ito. Ito'y sa liputan at ito sa Diyos. Ito ngayong buhay sa mundo ito. Ito naman ngayong buhay, pero spiritual na sitwasyon. Ito physical na mga sitwasyon, marami dito.
Pero ito hindi nakikita dahil ito spiritual na sitwasyon. Ay mga salita, church life, same meaning. Tayo, nabubuhay sa bahay, sa trabaho, sa school, church, at ibang-ibang lugar. Ito, dito, church, at sa iyong puso ang nangyayari ito. Ito, sa labas, sa physically. Muna dapat malaman ito. Unang 1 chapter 5, verse 19, 20. Unang 1 chapter 5, verse 19, 20, dito. Alam natin na tayo ay sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama. Isipin natin, tayo at buong sanlibutan. Iba, ngayon, si Apostol Juan nagsabi, tayo at buong sanlibutan, iba-iba. Sabihin tayo, hindi sa sanlibutan. Tayo sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama. Kaya may dalawang panig, dalawang mundo. Spiritually, may dalawang sitwasyon. Isa sa Diyos. Yung iba, kapangyarihan ng masama. Sino ito? Diablo. Isa sa Diyos, isa pa sa Diablo. Ito na yung spiritual na sitwasyon. Physically, isa lang. Pero spiritually, dalawang sitwasyon. Kung kayo naligtas sa Diyos, kung hindi pa sa Diablo. Ganito. Pero isang katawan. Spiritual naman, pwede natin malaman ang katotohanan. At alam natin na napalituangan ng Diyos at binigyan niya tayo sa Diyos ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo. Kung walang pagkaunawa galing sa Diyos, hindi kaya makilala si Yesu Cristo. Kayo nasa kanyang katuto sa kanyang anak na si Yesu Cristo. Paano kung natin makilala si Yesu Cristo? Kailangan natin pagkaunawa. Binigyan niya tayo ng pagkaunawa. Yesu Cristo, anak ng Diyos, nagbigay sa atin ng pagkaunawa upang makilala si Yesu Cristo. Ito spiritual na nangyari sa atin, kaya kayo naligtas. Jesus muna nagbigay sa atin ng kanyang pagkaunawa, kaya nakikilala natin si Yesu Cristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Kaya, muna, kailangan natin gawin ang dalawang panig ngayong ating buhay. May dalawang sitwasyon. Isa sa sanlibutan. Isa pa sa Diyos. Kung kayo may tanong, anong panig walang hanggan? Anong panig pupunta sa langit? Sa sanlibutan o sa Diyos? Sa Diyos. Ito iiwan. Ito madadala. Kukunin ito. Ito iiwan. Lahat ng Kristyano na dalawang ulit pamumuhay, isa sa Diyos, isa pa sa sanlibutan. Kapag tayo nagsasakripisyo para sa sanlibutan, kung kayo, maraming mga problema. Bakit? Sanlibutan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng masama, Diablo. Kaya kayo masigasip, magsasakripisyo para sa sanlibutan. Kung kayo lahat ito ay para sa Diablo. Kaya walang halaga sa Diyos. Kaya ito iiwan. Lahat ng mga bagay na sanlibutan na nakuha ninyo ay iiwan kapag dumating si Jesus Cristo. Bakit? Ito hindi sa Diyos. O bakit kayo nag-aaral? Bakit kayo nagtatrabaho? Para saan? Para sa Diyos o para sa sanlibutan? Isipin ninyo. Ang tungkol dito. Para saan kayo masigasig? Mahalaga ito. Brother, sister. Kaya, kahit na kayo naligtas, pero sa harap ng
Kalwalati. Bakit? Sila nagbigay sa Diyos ng maraming mga kalwalatian. Paano? Siya nagsakripisyo para dito. Dito, napakahirap. Pero dito mayaman siya. Kaya siya malwalati sa langit. Ito, iiwan. Ito, iiwan. Ito, malangakan. Ilan? Parang mabuti yung Kristyano, pero mas-gasig sa salibutan. Tama sa Diyos, kung gayon. Sa harap ng Diyos, anong mangyayari? Ikaw, nagsakripisyo para sa mga baka na walang kabuluhan. Kaya iiwan marami. Okay, nahintin nyo ito. Napakalaga ito. Ito hindi teorya. Ating tunay na buhay. Kaya nga tayo, matalino sa mundong ito. Walang halaga sa Diyos. Bakit? Dito. Anong halaga sa Diyos? Kaya dapat mag-focus dito lamang. Pero dahil sa ating katawan, at ngayon tayo nabubuhay sa mundong ito, kaya dito naman tayo lagi isip. Pero dapat natin malaman, ito iiwan. Temporary. Ito, walang hanggan. Dapat natin malaman. Kaya ano ang tunay na Kristyano buhay? Dapat natin malaman ito. Kaya sa loob ng limang session, ipapaya ko sa iyo ulit-ulit. Dahan-dahan ito para kilala natin. Una, ito ay buhay sa salimutan natin. Pati tayo, makasalanan, maraming mga kasalanan. Kaya, maraming mga tao, nabubuhay ganito sa na maraming kasalanan, pero walang kaalaman. Ang kanilang destiny ay walang hanggang impyerno. May paghuhuko ayon sa kanilang ginawa, may kaparusahan, ito impyerno. Pero maraming tao hindi naniniwala. Pero tayo, nalalaman natin itong sitwasyon sa pamamagitan ng Biblia, salita ng Diyos. Espiritu Santo nagpahayag sa atin. Tama ba? Kaya nalalaman natin, ito, napakatapos ng kapatayan, ako itatapos sa impyerno dahil sa maraming mga kasalanan. Ayaw, Panginoon, paano ako maliligtas? Paano ako makapunta sa langit? Kaya tayo nagsisi, di ba? Tayo nakinig. Salita ng Diyos at nagsisi, ano yung sabihin? Tayo, bumalik sa Diyos sa pamamagitan ni Yesu Cristo. Ako ba? Walang ibang daan. Only isang daan. Yesu Cristo lang. Yes, ayon sa Biblia, may nag-ibinalay sa atin. Diba? Sa pamamagitan ng Biblia, Espiritu Santo naman kumikilo sa atin. Kaya ang mga makasalanan naligtas. Dahil sa kasalanan, hindi kaya makapunta sa langit. Pero dahil kay Yesu Cristo, tayo naligtas. Ito'y tunay na kaligtas sa ating Ebanghelyo. Roma chapter 5, verse 8. Subalit, natutunan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na doon tayo ay mga makasalanan pa. Si Kristo ay namatay para sa atin. Narinig natin ang ganitong pag-ibig ni Yesu Kristo. Dahil sa atin, Yesu Kristo namatay. Ako, makasalanan pa. Pero si Jesus namatay para sa atin. Bakit? Ito'y pag-ibig sa atin. Kaya tayo, tumanggap na kayo ng lahat. Kakilang pag-ibig at tayo ganito maligtas. Kaya ano ang kahulugan ng pananampalataya? Pagkalipat mula sa Diyos, mula sa Diablo, o sa Diyos. Tama? Diablo, Diyos. Kadiliman, liwanag. Masama, mabuti. Ganito. May pagbabago. Pananampalataya, ito hindi teorya. Pagbabago ng iyong puso. At tayo, pumasok kay Yesu Cristo. At naging tao ni Yesu Cristo. Kaya tayo susunod kay Yesu Cristo.
Kaya lalo mga Kristiyano, tumutubak ng kanyang utos. O, ito, Colossus chapter 1 verse 13, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman. O, iniligtas niya, Jesus, tayo sa kapangyarihan ng kadiliman, Diablo, at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang ginamahal na anak. Sa kaharian ng kanyang ginamahal na anak. Dati, kapangyarihan ng kadiliman, masamang sanlibutan. Dito, kaharian ng anak. Ang kaharian ng anak. Langit. Dahil sa ating katawan, hindi pa tayo pumasok sa langit. Pero, pupunta tayo sa langit. Dahil sa kanyang matatandang pangako ng Diyos. 14, nasa Kanya ay mayroon tayong katubusan na siya napatawaran ng mga kasalanan. Dahil sa kasalanan, hindi kaya pumunta sa kaharian ng Diyos. Pero dahil kay Kristo, Diyos ngayon kaya. Ito'y pinapadakilang biyaya ni Yesu Kristo. Kaya tayo inilipat ni Yesu Kristo mula sa sanibutan, masamang sanibutan, o sa kaharian ng Diyos. Ito'y kaligtasan. Ephesians chapter 2 verse 1 dito, nasa dito, kayo ito'y mga patay sa iyong mga pagsalansa at mga kasalanan. Oo. Dahil sa ating kasalanan, tayo patay. Kung kayo, isipin natin, kayo mga patay, kayo Ephesians Church, mga doon ay patay. Hindi kahulugan nito dahil mga kamatayan ng kanyang katawan, hindi, di ba? Spiritually, ang iyong kaluluwa namatay. Dahil sa kasalanan, may buhay sa iyong katawan, pero pagkatapos nito, itatapos sa impyerno, kaya ikaw patay. Spiritually, sa lahat ng mga dinaligtas na kaluluwa, mga patay. Spiritually, ngayon buhay, buhay. Pero, kapag tumating si Yesu Kristo, mamamatay. Kaya sa mga kasalanan, ito'y patay sa Diyos. 4, verse 4. Ngunit ang Diyos, alipas ay mayaman sa awa. Diyos, mayaman sa awa. Dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, naging tayo ng patay sa pamamagitan ng ating mga pasway, ginuhay niya tayo kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya. Tayo ay naligtas. Oo. Tayo magkasalanan. Tayo patay. Tayo nagtatapos sa walang ang impyerno. Pero, binuhay tayo ng Diyos, kay Yesu Kristo. Kaya, anong biyaya? Tayo, walang magagawa. Lahat, marumi, masama. Pero, dahil sa dati lang pag-ibig ni Jesus, tayo naligtas. Ito'y biyaya. Libre ng bayan. O minsan lang, tayo nanampalataya kay Jesus lang. Tayo nagsisi at nanampalataya kay Jesus. Ito lang. Kaya tayo naligtas, ay ito dati lang biyaya. Kaya dati magkasalanan, pero ngayon naging baby Christian. Kaya na tayo adulto. Pero ang kaluluwa, sa tingin ko, 2014, matagal na brother o sister, 2014, ngayon 10 years, 10 years. Kung last year naligtas, baby, sanggol. This year, sanggol. Kaya yung baby Christian. Pero sa kanyang puso, may pag-ibig ni Yesu Kristo. Dati,
kasalanan. Pero, pinatawad na. At inilagan ni Jesus sa ating puso ang kanyang pag-ibig. Romans chapter 5 verse 5, ito kasi natin sabay, 3 to 1, ay hindi tayo biniliw ng pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso. Paano? Sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya ang lahat ng mga naligtas na kaluluwa mayroong ganitong pag-ibig ng Diyos. Paano? Espiritu Santo nabuhos sa kanyang mga puso. Hindi tayo gumawa dito. Espiritu Santo nabuhos dito. Kaya naligtas na Christ na may pag-ibig dito. Hanapin ninyo. Meron po ba? Wala. Kung wala, hindi Kristiyano. Lahat ng naligtas na Kristiyano may ganitong pag-ibig ng Diyos. Ito ay kilos ng Espiritu Santo. Kanino may ganitong pag-ibig ng Diyos? Sa mga nanampalataya kay Jesus Cristo. Walang ibang daan. O isa lang. Lahat ng Biblia nasasabi tungkol dito. Kaya lahat ng mga naligtas na kaluluwa, sila nagpapasalamat kay Jesus at sumusunod sa kanya lamang. Dahil siya ay namatay dahil sa akin. At dito, may pag-ibig niya. Sa mundo lamang, may umiibig sa mga tao. Kung siya nabubuhay para sa kanya, ito ang pag-ibig ito. Kaya Kristiyano, nabubuhay para kay Jesus. Ito, natural. Walang sapilitan. Ito, usang loob. Pero marami mga tao na nakinip ng Bible seminar, nalikas daw. Pero sandali wala na. Kung kayo, meron ba kayo ng pag-ibig? Ito ba tamang pag-ibig? Ako umibig sa iyo. Pero bukas wala na. Ito ba pag-ibig? Kasi sino nga lang? Hindi ko ba? Eke. Kaya, ngayon ako, mga 2 months na ang lumipas sa Lawat Church. Ako, ngayon tahimik, nakikita ko ang mga brothers sisters na Lawat Church. Sino mayroong tunay na pag-ibig ni Jesus Cristo sa kanilang puso? Ipakita ninyo ang iyong pag-ibig. Kung kayo nalikas na Francisco, dito, may pag-ibig ni Jesus. Ipakita ninyo sa akin ang anong pag-ibig ni Jesus. Kung kayo nalikas mo, siya. Kakaiba. Bakit? Ako katulong dito sa Malawang Church para tulungan kayong maging tunay na anak ng Diyos. Kung may problema, tulungan ko kayo. Ito. Ephesians chapter 2 verse 8, sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng iyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Kaloob ng Diyos, gift, regalo, ng walang bayad. Ako naligtas, same meaning. Ako tumanggap ng kaloob ng Diyos, same meaning. Anong kaloob ng Diyos tinanggap natin? Nalala po ba ninyo? Anong regalo tinanggap ninyo? Galing sa Diyos? Walang box. Espiritu na regalo. May pitong uling kaloob ng Diyos. Ito, may test. Sa ulo ninyo, ito mga pitong regalo. Kaya kaligtasan ito mga
gift set box. Isang box, pero sa loob ay 7 bagay. Ito'y kaligtasan. Naligtas na ako, may 7 kahulugan. Una, kapatawaran ng kasalanan. Kapatawaran ng kasalanan. Efeso chapter 1. Efeso chapter 1, verse 7. Sa Kanya ay mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo at kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Ito ay kaligtasan, pero ibang salita, kapatawaran ng ating mga kasalanan. Dati ako makasalanan, pero pinatawad na. Lahat ng kasalanan ko, pinatawad. Nabayad. Ito'y kahulugan ng kaligtasan. Una, okay? Unang meaning ng salvation, forgiveness of sins. Kapatawaran ng ating mga kasalanan. Tayo nakasala, pero pinatawad na. Kaya ito ay biyaya. May isang bata, gutom, kasyay, kumain, tinapay, pero walang bayad. Kaya, kung may kasalanan sa bakery. Pero, okay, pinatawag ka. Kung kayo. Pero pa ba problema sa kanya? Nawala na. Bakit pinatawa siya? Wala ka patawaran. Kung may problema siya, pwede, sa jail. Pero, pinatawa na. Kaya tapos na. Tayo nakasala, tayo tatapos sa impyerno. Pero pinatawag na. Kaya tapos na ating problem. Unang kalo. Pinakamahalagang kalo. Kaya sa iyong budhi, ay may kasalanan ka, hindi pa pinatawag. Kung kayo, hindi pa naligtas. Bakit? Unang kahulugan ng kaligtasan ito, kapatawaran ng kasalanan. Ang lahat ng mga naligtas na kaluluwa. Nagtawan na. Walang problema tungkol sa kasalanan. Okay? Ikalawa, pag-aaring ganap. Pag-aaring ganap. Romans chapter 3 verse 24. Sila ngayon ay itinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kalo sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. Itinuturing na ganap ng kanyang biyaya. Ganap. Tayo, parang mga problema, pero naging perfecto, naging matuwis sa harap ng Diyos. Paano? Dahil kay Jesus. Dahil kay Jesus. Upang pumunta sa langit, hindi ganap na tao bawal, pasok. Dahil maraming kulang. Pero tayo, itinuturing na sila ngayon. Roman Church, kaya dito ngayon, Palawan Church, Philippine Church, itinuturing na ganap. Ganap na kanyang biyaya. Romans chapter 5 verse 18, kaya kung paano sa pamamagitan ng isang pasway ay dumating ang kahatulan sa lahat ng mga tao. Gayumay naman sa pamamagitan ng isang patuloy na gawa ay dumating sa lahat ng mga tao ang pag-aaring ganap na at buhay. Ito, isang pasway kay Adan dumating ang kahatulan sa lahat ng mga anak ni Adan, lahat ng makasalanan, diba? Dahil sa isang kasalanan, pumasok ang kasalanan sa buong mundo at lahat ng tao nakasala. Kaya dumating sa kanila ang kahatulan. Pero, sa pamagitan ng isang batuin na gawa, ginawa ni Jesus. Jesus nagpasa ng lahat ng ating kasalanan sa kanyang balikat at nagbayad sa pamagitan ng kanyang dugo. Ito isang batuin na gawa. Kaya dumating sa lahat ng tao, lahat ng makasalanan, ang pag-aaring-ganap at buhay. Bakit? Jesus siya ay nagbayad. Tayo maraming problema, pero dahil kay Jesus, okay na. Okay na.
Ganito, isang bata, nakakawang bata, walang pera. Sana, siya ay, siya ay, sana makaaral, pero walang pera. Kung kayo, kung tayo sa walang pera, hindi kaya. Pero, may isang tao siya nagbayad para sa kanya. Kung kayo school, okay, pero same situation. Tayo hindi kaya pupunta sa langit, marumi pa, mapakasalan pa, pero ano nangyari? Jesus nagbayad. Ako nagbayad para sa kanya, kaya siya pumasok pa sa langit. Okay. Kanino yung nangyari ito? Ito kalo. Ako ba? Ito ikalawang diya, ikatulo, Espiritu Santo. Tayo tumanggap ng Espiritu Santo. Dito, chapter 3, verse 6. Ang Espiritu ito na kanyang ibinuhod ng sakana sa atin sa pamamagitan ni Jesus Cristo na ating tagapagligtas. Ibinuhod sa atin ang Espiritu. Malaking titik, Espiritu Santo. Bangal na Espiritu. Maraming mga Biblia na nasasabi tungkol dito. Sa mga naligtas na kaluluwa, may Espiritu Santo. Saan galing? Dahil kay Espiritu, ibinuhos ng Diyos ang kanyang Espiritu sa naligtas, sa mga nanampalataya kay Jesus Cristo. Kaya, lahat ng mga naligtas na kaluluwa, mayroong Espiritu Santo sa kanya. Ikatulo. Ikaapat. Buhay na walang hanggan. Unang-una, chapter 5, verse 13. Ang mga bagay ito ay sinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo ay mayroong buhay na walang hanggan sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Sa atin, sino? Kayo nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Ako ba sa atin ay buhay na walang hanggan. Ito naman pangako ng Diyos. Kaya lahat ng mga aligtas na Kristo, mayroong buhay na walang hanggan. Eternal life. Tayo mamamatay minsan sa mundo ito. Pero walang problema. Pero tayo mayroong buhay na walang hanggan. Kaya pumunta sa langit. Ikalima, born again. Muli, pagkabuhay. Unang Pedro chapter 3, purihin ang Diyos ang Ama ng ating Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na papasa. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesus Kristo mula sa mga patay. Una, Jesus muli pinuhay muli sa mga patay. Siya naman, si Jesus muna namatay sa cross ay nabuhay muli. Tayo, dahil sa kasalanan namatay, pero dahil sa buwan na walang hanggan, tayo mabubuhay muli. Kaya, bakit born again? At tinatawag born again. Tayo, tutulak tayo, ayon sa larawan ng Diyos, tayo ipinanganak na minsan ay nabubuhay sa mundong ito. Pero dahil sa kasalanan, patay tayo, laging patay. Okay? Ipinanganak minsan tayo sa mundong ito, pero dahil sa kasalanan, namatay. Pero dahil kay Jesus Kristo, siya nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan, kaya ipinanganak muli, nabuhay muli, kaya born again. Naintindihan niyo ito? Tinagam natin, isang pangbuhay, kaya born again. Kaya, ano ang spiritual situation? Sa labas, patay.
nabuhay muli. Dati patay, pero ngayon nabuhay muli. Kaya tayo, nabubuhay. Sila, namamatay. Wakas, sila papasok sa impyerno. Tayo, langit. Very simple. Ito ay spiritual na sitwasyon. Hindi komplikado, di ba? Very simple. Kayo ba buhay? Kung lumagot kayo sa daan ng buhay, kayo ba patay? Kung wala ba sa mga patay? Sa limutan. Simple. At ika-anim, anak ng Diyos. Romans chapter 8 verse 14, sapagkat ang lahat ng pinapatubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Tayo ay mga anak ng Diyos. Paano tayo dahil mga anak ng Diyos? Hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot, kundi tumanggap kayo ng Espiritu ng pagkukuko na dahil dito tumatawag tayo Aba, Ama. Ang Espiritu mismo ang napapatuto sa manakat ng Espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. Ating Espiritu naman dabuhay. At dito ay Espiritu Santo. Kasi siya, Espiritu Santo napapatuto sa atin. Ikaw, anak ng Diyos. Diyos, yung Ama. Oo, sinabi ng Diyos. Ito. At ikapito, kaharian ng Diyos. Langit. Romans chapter 8 verse 17. Kung mga anak ay mga takapagmana rin. Mga takapagmana ng Diyos. Ang mga kasamang takapagmana ni Kristo. Kung tunay na iis tayo kasama niya upang tayo luwalatiin naman kasama niya. Tayo, takapagmana ng kaharian ng Diyos. Santiago chapter 2 verse 5, ito. Mga takapagmana ng kaharian. Kaya, sa Biblia, may mga 7 kaloob ng kaligtasan. Kaya, naligtas na ako kung tayo hindi malinaw. Hindi klaro, naligtas na ako. Suwat. Kahit hindi klaro ito, naligtas. Ano nga? Kahit ito, hindi nakikita. Pero, ako, ang lahat ng kasalanan ko, pinatawag na. Ako, naging gana. Ako, mayroong Espiritu Santo. Ako, mayroong buhay na walang hanggan. Ako, nabuhay muli. Ako, anak ng Diyos. Ako, kapagsakarian ng Diyos. Same meaning. Ito, klaro. Tama ba? Klaro. Maliwanag na ang kahulugan ng kaligtasan. Kaya ito, mahalaga. Sana tandaan niyo ito, mga 7 regalo ng kaligtasan sa iyong puso. Ulit, basahin at isipin. Una, kapatawaran ng kasalanan. Natawan na. Kasalanan ko. Kaya ako, patuwid. Nagigana ako, kakaalimana. Ako kami nagsistanto. Ibinigay na Diyos sa atin. Kasama niya mais, buwan na walang hanggan. Kaya ako, patay. Dati patay, pero ako born again, nabuhay muli. At ako naging anak ng Diyos, kaya kapag sa langit. Salvation, aligtas na ako. Meron pa problema sa iyong kasalanan? May duda sa iyong kaligtasan. Kaya ba wala ang Espiritu Santo? May duda. Napakalaga. Kung may Bible fees, ito, mabuti ito nga. Question. Kaya, tayo, naging bagong nilala. Ikalawa po dito, chapter 5, verse 17,
Kaya kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Kaya, bago naligtas tayo, at ngayon pagkatapos naligtas tayo, iba. Dati, patay. Ngayon, buhay. Paano pare-pareho ang buhay at patay? Imposible. Sa sanibutan kayo matalino? Okay. Pero sa Diyos, kayo ba matalino? Hindi kaya. Bakit? Ay, bago nila na. Maraming mga tao na nag-aaral sa mundo, mahirap sa kaligtasan. Bakit? Ayaw nila naging bago nila na. Sa Korea naman, ang bayaran, matalinong tao, nakikinig ng Bible seminar, pero mahirap na maligtas. Bakit? Ako, pupunta sa langit. Tama na, pero iwan ang lahat ng itong mga bagay ko sa mundo ito, ayaw. Kung ayaw ng Diyos, hindi na buko sa kanya ng kanyang Espiritu. Bakit? Marami pa. Makasalanan pa. Hindi malinis. Hindi siya nagsisi. Ay, sino siya? Sino siya? Dati siya makasalanan. Pero, sa harap ni Jesus, may dalawang pag-iisip. May dalawang pag-iisip. Ayaw niya pumasok sa Diyos. Pumasok kay Jesus. Ayaw. Bakit? Kung gano'n siya dapat umalis sa lahat ng mga bagay ng sanlibutan. Napakalaga. Kaya, muna, isipin natin, kung kayo naligtas, kayo dahil bago nila lang. Ano sinabi dito? Lumang bagay ay lumipas na. Gusto ba ninyo bumalik sa sanlibutan? Piliin ninyo isa lang, sa Diyos o sa Diablo. Isa lang, pinipiliin ninyo. Sa tingin ko, marami. Dalawang pag-iisip. Sa Linggo, sa Diyos. Lunes, sanlibutan. Isipin nyo ang iyong sarili. Sino kayo? Kayo ba tunay na bagong nilalang? Tunay na tao ni Kristo? Kung kayo dati bagong nilalang, lahat bago, lahat ay naging bago. Bago sila. Hindi katawan, adulto, pero yung espiritu, baby. Mahina, walang kapangyarihan, walang pag-iisip. Isa lang, may buhay lang. Kung nga ninyo mga bagong sila, anong makagawa? Pero ba kapangyarihan? Hindi. May bibig, pero hindi kaya magsalita. Hindi kaya communication. Mga bata naman, ay na. Walang magagawa bagong sila. Only isa lang. Anak ko, walang magagawa ito, walang pera, walang lakas, lahat ay para sa kanya, kailangan. Maraming mga pera para sa kanya. Mahal, mga baby, pakain ng sample, magamit ng sample, mahal. Pero, okay lang, bakit anak ko ito? Sa inyo, tayo, pero walang lakas sa Panginoon, o isa lang, anak ng Diyos. Anak ng Diyos kayo. Yun lang nahalaga. Kayo ba matalino? Walang lakas sa Diyos. Kayo ba guwapo-guwapa? Walang lakas sa Diyos. Kayo ba mayaman? Walang lakas sa Diyos.
Ibig sabihin, halimbawa, kung mayor ng Palawan, kung siya kaligtas, kung ba yun? Okay, sa mundo siya may ibatas na, pero sa church, baby. Kayo dapat mapalakas sa kanya. Baby. Bakit? Walang kalaman tungkol sa spiritual na sitwasyon. Siya marunong sa mundo. Pero para sa langit, para sa Diyos, anong magagawa? Dahil walang kalaman ng Biblia, dahil papakusin na. Kaya, kaligtas na Kristo, ito'y bagong nilalang. Matagal na kung kayo, pero mga gustong gulang na Christian, pero ito'y baby Christian. Kung kayo, ito baby, kailangan ng pag-alaga ng mga magulang, ng mga pamilya. Kaya, Espiritu Santo, siya ay nag-aalaga sa mga bagong nilalang. 1 chapter 14, verse 26. Subalit ang mamahaliw ang Espiritu Santo na susundin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at mapapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo. Espiritu Santo, siya ay magtuturo sa atin ng lahat ng mga huling mga langit. Tungkol sa langit. Ikaw, bakit baby, kaya mula sa harap mo, sa hinaharap, maraming mga bagay mangyayari sa iyo. Ikaw dapat lumakas sa dito. Kailangan guro. Sino siya? Espiritu Santo. Espiritu Santo nagtuturo sa bawat brother and sister. Kaya lahat ng Kristiyano sumusunod sa turo ng Espiritu Santo. Hindi sumusunod sa turo ng mga sanlibutan. Bakit? Ito galing sa Diablo. Mundo. Ang mundo ito, ano? Ang nagsasabi sa atin. Magtrabaho kayo ng masigasig para sa maraming mga pera. Kung gayon, hindi mamamatay. Kung gayon, pwede ba maligtas? Pwede ba pumasok sa langit? Hindi. Hindi. Dahil Espiritu Santo, ikaw, sumunod sa akin lang. Kung kayo, ikaw maging mayaman sa langit. Ikaw maging malmalati sa langit. Pabuti anak ng Diyos. Okay? Opo, Panginoon. Pabuti Kristyano. Pero marami. Ayaw. Bakit? Sa mundo, busy ako. Maraming mga gagawin. Ako, sa mundo, kung kayo, siya ay masing-masing sa mga bagay na walang kabuluhan. Isipin natin, ano mahalaga sa iyong buhay? Para saan kayo nabubuhay? Kayo ba tunay na Kristyano? Kayo ba tunay na bagong nilalang ng Diyos? Kung kayo, bakit? Masigasig, bakit sa sanlibutan? Huwag tama. Dapat tayo masigasig para sa langit. Ito'y tama, hindi mo ba? Unang 1 chapter 2 verse 27. Tungkol sa inyo, ang pagpapahid na inyong tinanggap, pagpapahid ng Espiritu Santo, langis, ay nananatili sa inyo. Kaya hindi na ninyo kailangan pang kayo turuan ng sinuman. Ano yung sinuman? Tao ng sanlibutan. Ngunit kayo ay tinuturuan na kanang pagpapahid tungkol sa lahat ng mga bagay at ito'y totoo at hindi kasinungalingan kung paano kayo ay tinuturuan dito at kayo manatili sa Espiritu Santo nagtuturo sa atin ng totoo.
katotohanan. Pero sa libutan, pagtuturo sa mga tao na kasinungalingan. Kasinungalingan. Ano ang iba yung parang mga famous na kasinungalingan? Ito, kung kayo ay nag-aaral ng mga estudyante, basta estudyante, ikaw nag-aaral ng masigas sa school kung ikaw magiging mataas na tao ng mga mayaman. Tama po ba sa Pilipinas? Kaya ba? Kaya? Kaya? Pero ba kayo tao, Pilipinas? Tapi siya ay mahirap pero nakakarang kasi kaya wala nang mayaman. Sino? Pilipinas. Marami ba? Sa tingin ko, hindi marami. Hindi marami. Sa tingin ko, para umaman ang tao sa mundong ito, siya ay dapat magsinungaling, siya ay dapat pagpahamak ng ibang tao, siya ay dapat masaking, siya ay dapat malakas, maghari sa ibang mga tao. Kung ba siya magiging malakas na tao, marunong magsinungaling. Kung ba siya magiging mataas sa mundo ito. Sa tingin ko, politika, marunong. Hindi Philippines situation ko alam, pero sa Korea, sinungaling. Ako nanalo. Nangako ng napakaraming mga bagay. Pero, makatapos ang election, walang lakas. Eh, marami nasa jail. Dahil sila ay nakasinungaling. Hanggang ngayon, Diyos ba nagsinungaling sa atin? Sa Biblia. Anong ipinako ng Diyos sa atin? Siya ba nangako sa atin na mayaman sa langit, sa mundong ito? Malusog na katawan sa mundong ito? Pero ba ito pangako? Hindi. Kung dito, ikaw papasok sa langit, pabubuhay sa langit, magpakailangan ng may maraming mga kaluwalhatian. Ito ang pangako. Ito tinuturo ng Espiritu Santo. Kaya, bago nila lang, ito nag-aaral ng mga katotohanan. Kaya sa harap niya, may mga bagong pamumuhay. Ito'y bagong nilalang. Sa harap niya, may bagong pamumuhay. Hindi pamumuhay sa mundong ito. Ito, walang halaga. Ito ay school. Nakuturo sa inyo. Kung kayo, okay, sundin ninyo. Turo ng school. Kung kayo, pwede magpahay sa mundong ito. Pero, lahat ng eskwelahan, hindi nakuturo sa tao na walang hanggang kaharian ng Diyos. Only Biblia lang ang nakuturo. Kaya tayo dapat sumunod sa kanyang turo ng Espiritu Santo. Ito ay bagong pamumuhay. Ito. Nasaan nangyari ito? Sa church. Espiritual, iglesia, bahay ng Diyos. Iglesia. Sa pamamagitan ng iglesia, Espiritu Santo, kumikilos, nakuturo sa mga Kristiyano. Kaya nalitas naman sa dapat manatili sa iglesia. Napakahalaga ito. Sa paningin ng Diyos, mundo, marumi, iglesia, banal, ibang-ibang sitwasyon. Sa ating Kalawan Church, hindi kaya pumasok ang mga kauwalian ng sanlibutan. Bakit? Ito ay masama. Kaya bawal. Sa ating Kalawan Church, dapat maging tunay na iglesia ng Diyos. Okay, natin ito. Kaya, hindi tayo tutulad ng mga
tradisyon ng bansang Pilipinas. Hindi. Tayo sumusunod sa Biblia lamang. Dahil tayo tunay na anak ng Diyos at bagong nilalang at tayo nabubuhay tayo sa turo ng Espiritu Santo. Kinaintindihan niyo ito? Kung ang pinuhaluhin, yung mga bago pamumuhay ng dating buhay ng sanlibutan, bawal pasok ang tradisyon sa ating church, pero dapat sumunod sa tamang salita lamang. Ito'y tunay na iglesia dahil iba-iba iglesia sa libutan. Romans chapter 6 verse 4, kaya tayo ay inidinig na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paano si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kalulatian ng Ama, kaya na naman tayo magkakalagat sa panibagong buhay. Ito sa mundo, isang baby, kapapakaran, pastor, anak buhay, ano ang kabuhay ng sanlibutan? Siya ay kumain ng kain, malaki, at pasok sa school, nag-aaral, nagpapatapos graduation, trabaho, mag-asawa, mag-anak, at tumatanda, at patay. Ako ba? Ito'y buhay ng tao sa dito sa Pilipinas. Ako ba? Meron pa ba ibang buhay? Kumakain, lumalaki, pag-aaral, graduation, trabaho, mag-asawa, tumatanda, magpaanak, magkaanak, tumatanda, patay. Pero pa ba ibang pamumuhay? Wala, isa na. Pero, ano kung siya mong buhay? Kumakain ng mga espiritu na pagkain, lumalaw ating espiritu, maging malalaki, magpakailanman, walang patay. Ayon sa iyong ginawa, may maraming antipala sa langit. Walang hanggan ito. Iba-iba. Tumatanda sa langit. Meron ba? Wala. Wala. Kaya ibang buhay, huwag niyo haluhin itong mga Christian life ng mga ibang mga karaniwan. Itong ito, bawal. Bawal. Bago pamumuhay. Romans chapter 12 verse 2. Huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito. Bakit? Sanlibutan ito mawawala. Walang kabuluhan, hindi matatala sa langit. Kaya huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito. Kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti kasi at lubos na kalooban ng Diyos. Dapat natin malaman na ano ang walang hanggan, ano ang mabuti kasi sa lubos sa Diyos. Dapat natin malaman ito. Sa mundo, walang tao na pupuro. Only tunay na iglesia lang. Pero ang iglesia hindi nakupuro ng tungkol dito. Dapat natin malaman ito. Ito, dahil ito'y walang hanggan. At Ephesians chapter 4 verse 22, alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay. Alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay. Alisin. At ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng babantayan pagnanasa. Dating pagkatao. Ano yung sabihin? Bago naligtas. Kung kayo mayaman sa mundo, kung kayo sa langit, mayaman pa? Kaya ba? Hindi. Iba-iba. Lahat ng kayamanan, iiwan sa mundo. At yung mga pamilya, yung mga tayong anak, kukuha. Iiwan ang lahat. Sa langit, paano tayo maging mayaman sa langit? Alam ba ninyo? Paano tayo lumaman sa langit? Paano tayo malulati sa langit? Dapat natin malaman ito.
alisin ito at magbago sa espiritu ng iyong pag-iisip. At kayo magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos, sa katuwiran, kapanalan ng katotohanan. Ito, tamaki ito, katuwiran, kapanalan ng katotohanan. Ito, walang angkan. Ito, walang angkan. Kaya, okay, marami ba kayo ng katuwiran? Ilang katuwiran, takuhan ninyo. Kayo ba banal? Malinis? Ang iyong buhay, malinis ba? Kayo ba nasasabi ng katotohanan? Lagi? Ito'y Christian. Ito'y walang dating pagkatao. Pera. Maraming mga certificates. At kalakasan, talento. Maraming mga lupa, lupalawan. Maraming mga kahoy, mga rutan, iba-iba. Kung kayo, mga liso, kung kayo mayaman. So what? Sa langit. Anong halaga? Sa langit, anong halaga? Matatala ba? Ang lamutan? Hindi. Dito lang ako Kaya, tayo dapat umalis sa dating buhay at lumalakas sa bagong buhay. Baby, ito dapat paparal ng espiritual na katotohanan. Ano ang katuwiran? Ano ang kapanalan? Ano ang katotohanan? Tayo'y nag-aaral ng ganito. Walang nagbagay sa Biblia sa loob ng iglesia. Kaya sa church, tayo nakahanda ng bagong pamumuhay. Nabigyan niyo ito? Isa lang? Hindi. Sama-sama. Bawat naligtas na prosisto, nakikisama. Fellowship. Tinatawag na fellowship. Tayo, isang bagong bahay, bagong pamilya. Tayo, pamilya. Dito, parang mga pamilya, di ba? Ay, di ba pamilya na eh? Sa mundo, sa langit. Sino ama ninyo? Aking ama, Diyos. Aking Panginoong Yesu Cristo. Sino yung Panginoon? Iba? Iba o same Diyos? Same. Kung bakit sabihin, ako kayo, nakakapatid. Isang ama, nakakapatid tayo. Ano tinatawag dito? Pamilya, bayra pa ito? Ha? Tayo pamilya, espiritu pala pamilya. Ito ba teorya? Hindi espiritual na katotohanan. Totoo lang, church family, mas mahalaga. Bakit? Mas mahalaga tayo. Bakit? Tayo, walang hanggan. Dito sa mundo, family sa mundo, temporal. Pagpatay, sisirain ang family nila. Ako ba? Kung kayo napatay, ang mga anak, alis. Nakakalimot. Pero, ating espiritu, pupunta sa langit, doon, walang kamatayan, at mabubuhay
sama-sama, magpakailangan kasama ng Diyos. Bakit tayo? Bagong pamilya. Kaya, iglesia ito, bagong bahay. At tayo, bagong pamilya. Tayo, mabubuhay sama-sama, magpakailangan. Ang dungay yung pamilya, ilang taon? Sa ilang taon, mabubuhay kayo sama-sama sa iyong bahay. Ilang taon? Hindi matagal. Hindi mahaba. Hindi mahaba. Pero ating relasyon, wala hanggan. Ito'y kaligtasan. Kung kayo, anong relasyon mas mahaba? Sa mundo o sa langit? Langit. Huwag niyong kalimutan ito. Ngayon, tingnan niyo mga isa-isa, mga brothers and sisters, sa tabi ninyo. Yung mga pamilya, tingnan niyo. Kayo pamilya. Away? Ano ka away? Si Mama. Unang Timoteo 3 verse 15, Ano to? bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay, ang haligasuhay ng katotohanan. Bahay ng Diyos, iglesia ng Diyos na buhay. Espiritual bahay ng Diyos. Tayo, anak niya. Tayo, ano lang dito sa church. Kaya ito, iglesia ng Diyos. Bahay ng Diyos. Ating espiritu, nananatili sa bahay ng Diyos. Kaya natin katawan, nananatili sa sanlibutan, pero ating espiritu, nabubuhay sa loob ng bahay ng Diyos. Diyos ay banal, kaya tayo dapat maging banal. Unang Korinto chapter 16, hindi ba nilalaman na kayo ay templo ng Diyos? Templo ng Diyos, anong sabihin ito? Nanirahan ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos na nanirahan sa inyo. Kaya tayo templo ng Diyos. Hindi gusali ito sa ating fellowship, ating relasyon, dahil tayo family. Ito spiritual katotohanan ngayon, brother sister. Huwag makalimutan ito. Bakit nanirahan sa atin ang Diyos? Tayo anak niya. Mga anak niya tayo. Ephesians chapter 2 verse 19, hindi na kayo mga dayuhan at banyaga, kundi kayo mga kapwa, mga mayan ng mga banal, at mga kaanib ng sambahayan ng Diyos. Dati, ngayon, diba? Dati, ngayon, bago naligtas, pagkatapos naligtas. Marcos chapter 3, verse 22, nakaupo ang maraming tao sa palibot niya at sinabi nila sa kanya, nasa labas ang hihinaan ng mga kapatid at hinahanap ka. Sumagot siya sa kanila, sino ang hihinaan ng mga kapatid? Tinignan niya ang mga nakaupo sa palibot niya at sinabi, narito ang aking hihinaan at aking mga kapatid, sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng Diyos ay siya ang aking kapatid, na lalaki, kapatid, na babae at ina. Sino nagsabi? Jesus. Jesus naman, may katawa, kaya may pamilya. Si Maria, si Jose, ang kanyang kapatid, Santiago, Juan, marami, Simon. Pero, ano sinabi ng Diyos? Sino ang aking hinaan ng mga kapatid? Hindi kay Maria. Sino mang gumaganan ng kalooban ng Diyos? Sino sila? Tunay na Kristiyano. Ako ba? Siyang aking kapatid, na lalaki, kapatid, na babae, at pamilya. Tayo, pamilya ni Jesus. Pamilya ng Diyos. Ito, espiritual ating
identity. Hindi tayo karaniwang tao sa mundo. Sa paningin ng mundo, tayo walang halaga. Kahit na nawala tayo, walang problema sa kalauan. Pero, totoo ba, kung nawala tayo, ano mangyari sa kalauan? Sino maliligtas? Sino mag-aaral ng tunay na Biblia? Sino? Kung walang kalauan church, ano mangyari dito? Kung susumpahin? Hindi po ba? Hindi ba yung naman ito ngayon itong mga espiritu na sitwasyon? Totoo lang, bakit dito by Kalauan Church? Sa tingin ko, malibot, pinapala sila, pero hangal sila. Bakit? Malalaman nila na kapag si Jesus. Hey! Ganito, malapit na lugar, may tunay na bahay ng Diyos. Maraming beses sila, dagdag sa akin sa Bible study, pero tinangyari o siya o sila. Layo. Pero sila, ay, atin dito, umatin. Pero malapit. Walang magagailan. Dapat natin malaman ay mga espiritual sitwasyon. Tayo, pinakamaraman na tao, pinakamahalaga tao, mahalaga tao sa paningin ng Diyos ngayon dito sa kalauan. Pero bakit kayo mahina? Dahil sa mga bagay na mundo ito, konting problema. Kung kayo, mahirap na ako. Okay, naintindihan ko. Mahirap kayo. So what? Kung kahirapan, ito ba ang lugar na mahirap sa langit? Sandali lang. Sandali lang. Sobrang hirap. Ay, pwede mamatay. Kung ano mangyayari? Ano mangyayari? Siya? Itatapos sa impyerno? O pupunta sa langit? Langit. Kung ba? Kawawa ba siya? Siya. Kung ngayon, dasal lang. Wala hanggang magandang buhay sa langit. Kawawa ba siya? Tayo kawawa para sa Kristo. Bakit? Mahirap ba tayo magkaya sa mundo? Pero siya ay tapos na kahit mahirapan. Isipin natin ito. Sa paningin natin, mahirap siya. Ay, walang pera, may sakit, katawa. Ay, namatay? Ay, kawawa siya. Hindi. Kung ito'y namatay, kung gayon, yes, harap sa Diyos. Siya ay mahirap dahil sa kalagyan ng Diyos. Siya ay nasa presyo ko para sa Diyos lamang. Kaya walang pera sa mundo. Sa paningin natin, ay kawawa, pero sa harap ng Diyos, napakaraming mabibala. Siya ay pumunta dito. Pagwayo siya, pabubuhay naman sa magandang sitwasyon. Malwalati siya sa Diyos. Tayo, mahirap pa sa mundo ito. Sino kawawa? Siya o tayo? Tayo kawawa. Hindi po ba? Ito'y Kristiyano. Kaya na namatay, siya ay nag-iisip na namatay. Siya ay nag-ingat na kahit na napalataya hanggang namatay. Congratulations. Tapos na sa kanya, lahat ng mga tests, tapos na. Tayo, hindi pa natapos. Kaya, mahirap pa. Sana ako makamatay. Totoo. Pero bakit? Hindi ko alam bakit. Hindi pa. Kinuha aking buhay ng Diyos. Bakit? Siguro dahil sa inyo, dahil sa inyo, sa
tingin ko, sa paningin ng Diyos, kailangan ako para sa inyo. Okay, sige, ako tutulong sa inyo. Wala ako, walang pag-iisip sa mundo ito. Kahit namatay o buhay, walang pag-iisip. Gagawin ko ang mga gawa ng Diyos lang. Bakit? Alam ko, ito lamang walang mga kalwala. At kayo, kapatid ko, hindi ako Koreano, hindi ko Pilipino. Tayo, bayan ng Diyos, anak ng Diyos, makakapatid tayo. Ito'y mas mahalaga, brother, sister. Ito hindi teorya, katotohanan. Dapat malaman na kayo bagong pamilya na dapat magkaisa sa pag-ibig ni Jesus. Bagong nilalang, bagong pamumuhay, bagong pamilya. Sama-sama tayo. At tumutungo sa langit, kaya may bagong daan. Bagong daan. Ito tayo lumalakad. Bagong daan. Bawat isa, iba-iba. Sa pangalan ng Kalawan Church, tayo nagkaisa. Pero sa iyong bahay, kayo, pag-iisa, lumalakad ng tamang-tamang bagong daan. Espiritual na bagong daan. Ano ito bagong daan? Awit chapter 16 verse 11. Yung ipinakita sa akin ang landas ng buhay. Yes, tayo. Tumutungo sa buhay. Araw-araw buhay. Dati, tungo sa patay, tayo lumakad. Pero ngayon tayo, ngayon tayo, tungo sa langit, lumalakad. Kaya sa natin may landas ng buhay. Sinabi ni Jesus ito, masikip na daan. Bagong daan. Sana maluwang pero hindi. Hebrews 13 verse 20, na kanang binusan para sa atin ang isang bago at buhay na daan sa pamamagitan ng tabing sa makatuwid ay sa kanyang naman. Isang bago at buhay na daan. Ito ibang daan sa mga sanlibutan. Kung tayo lumalakas sa mga bagong daan, maraming kailangan, maraming pag-uusip. Alam mo, bakit maraming mga kahirapan sa atin? Sunod-sunod. Session 2, 3, 4. Pagkinin tayo. Unang Pedro sa 2 verse 11, sapagkat ukol dito kayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagdusa, ilalang sa inyo, na kayo iniwanan ng halimbawa, upang sumunod kayo sa kanyang mga yakap. Kapag kayo nagpas ng Biblia, Jesus ba siya ay lumababa ng mga padalitaan? Ang kanyang buhay, padali ba? Jesus, walang kahirapan? Lahat, Jesus pa ay kumain ng pagkain? Patuloy nagpahinga? Hindi. Napakaraming kahirapan. Bakit Jesus muna nagdusa ng mga kahirapan? Alam lang sa atin, dahil tayo naman dapat lumapat, sumunod sa Kanya. Yesus Kristo, umawa ng takot niya sa maraming mga tao. Pero, ano dumating sa Kanya? Paglalait, maraming mga kasinungalingan, masasabing kasinungalingan, tungkol kay Yesus Kristo. Ikaw ba, Kristo? Ikaw ba anak ng Diyos? Maraming tao. Si Pedro, siya muna
nagkailan kay Yesu Kristo. Pablo ipinako sa cross. 3 beses. Hit Judas Iscariote. Nagpanulo. Betray. Pero bakit si Yesu Kristo siya lumagak ng mga kamatayan? Bakit? Para sa atin. Para sa kaya, Kristo ng buhay. Totoo lang, wala hanggang kalulatian. Ito, wakas mangyari ito. Pero sa panahon ng sanlibutan, ito ay Kristo ng buhay. Itong daan, tingnan ninyo mga direksyon sa mundo, ibang direksyon. Mundo, dito. Mas malayo sa sanlibutan. Kaya, kung kayo magiging mas mabuting anak ng Diyos, sabihin, mas malayo sa sanlibutan. Gusto ba niyo ito? Ano gusto niyo? Malapit sa sanlibutan o malayo sa sanlibutan? Kung kayo Diyos, kanino ibibigay mas na kayo mga kalulatian? Malayo. Diba? Oo, dapat natin malaman ito. Last, bago pag-asa. Ito ay ating wakas. Ating goal. Langit. Kung tayo tapos sa langit, tapos na ating Kristo ng buhay sa mundo. Kapag dumating si Jesus, tapos na ating Kristo ng buhay. Jesus na darating. Ikalawang pagdating ni Jesus Kristo buhay, tapos na ating Kristo ng buhay sa mundo. Kung sabihin lahat ng kahirapan at bigatian, tapos. Kaya ating pag-asa ang Yesu Kristo. Kung matapos tayo sa langit, kung ba sa langit, ano mangyayari? Dito naman may paghuhukom. May paghuhukom. Ayon sa inyong ginawa, may nalipala. Ito. Impierno. May paghuhukom. Ayon sa mga ginawa, may kaparusahan. Kaya, ano kasalanan na ginawa ninyo? Sila may kaparusahan. Pero, sa atin, anong ginawa ninyo? Ay, ito, may nagtipala. Tayo naman nakasala. Pero, dahil sa dugo ni Jesus, nabayan na tapos na. Lahat lang. O iwan ang ating palalang. Kaya anong kabutihan ginawa ninyo? Para sa Diyos, para kay Jesus, para sa mga brothers and sisters, para sa iglesia, anong ginawa ninyo? Ayon sa inyong ginawa, ay adipa. Kaya ito'y ating pag-asa. Bakit? Bilang isang Koreano, nandito ako. Dito sa Pilipino. Para sa adipa. Dalalaman ko, adipa. Sobrang dami. Pagkipal. Kaya nandito. Kung ba yun, anong gagawin ninyo? Kaya anong papasan ninyo? Anong gusto ninyo sa langit? Gusto ba ninyo gumawa sa langit? Kung kayo gumawa ng maraming bagay para sa Diyos. Ayon sa mga ginawa, may antipala, ito'y rule sa langit. Kaya hanapin ninyo, anong gagawin ko para sa Diyos? Mahal na ka, brothers and sisters. Pero bakit? Marami na hindi nag-iisip tungkol dito. Sa tingin ko, marami ganito. Basta, ito, pagkain. Umuwi ako. Kung gayon, ilang katimbala para sa kanya? Ilan?
Ilang ibang brothers and sisters sila ay nakahanda, naglilinis, na maaga, umaten. Sasakripisyo para sa ibang mga brothers and sisters. Kumakanta sa harap dito. Bakit? Para sa walang namatiba. Dahil ito'y kabanalan, kalinisan, katuwiran, kabutihan. Hindi po ba? Kaya, isipin ninyo, ano ang mas magandang buhay sa langit? Ito okay. Ano yung sabihin? Basta ito lang. Sino ito? Sanggol. Sanggol. Ito lamang. Iba, walang magagawa sa puto, iyak, umiyak. Ito lamang ginagawa. Ako ba? Kung parang may dumi. Balitan. Kung kayo, tuwang-tuwa siya. Sanggol. Kaya mas na pagkain. Tapos na, kung bumuhay ka, mas na yan. Sanggol. Isipin nyo, ano bang tama sa haranan espiritual. Okay? Colossus 2 verse 5, dahil sa pag-asa na nakalaan para sa inyo sa langit, na inyong narinig noong una sa salita ng katotohanan ang Ebanghelyo. Dahil sa pag-asa na nakalaan para sa inyo sa langit. Tayo pumunta sa langit. Tayo pumunta sa langit. At doon, mabubuhay, magpapailan. Dito, temporary. Langit, wala na. Tumal. Anong gagawin nito? Kayo ba makahanda para sa dito o sa langit? Ayaw sa lumaluban. Ako nagpasya, kahit na, nahirapan sa mundong ito, pero ako makahanda. Maraming mga bagay para sa langit. Ako nagpasya. Ayon sa iyong pananampalataya, gawin niyo. Unang Peros 2 verse 3, hindi ko na ito. Sa pamamagitan ng malaking kahabagan ay ulit na yung pinanganak sa isang buhay na pagkas. Tayo born again, diba? Born again. Sa isang buhay na pagkas. Ating pagkasa ng buhay. Buhay na pagkasa. Sa mundo, anong pag-asa ay buhay? Sa mundo, hanapin ninyo sa buhay, anong pag-asa na walang hanggan? Anong pag-asa maibisa sa langit? Sa mundo. Halimbawa, Pangulo, siya naging Pangulo, kung ngayon, ano lagi sa langit? O, ikaw Pangulo? Okay, sige. Wala. Nakabo ba? Kung anong pangasa sa mundo? Anong pangalan ng mundo? UP, pasok sa UP at graduation UP. Sa langit, ako man lang ikaw na para sa UP. Swat. Sa langit, dito, okay. Philippines, okay. Number 1. Pero sa langit, swat. Sa mundo, ako, may mga nakalawan siya. Sumat. Pero sa langit, ikaw! Ikaw! Brother, sister, Palawan Church! Okay, para sa inyo, maraming mga nakikala. Ito tama. Brother, sister, isipin ninyo. Ano ang mas mahalaga sa inyo? Sa buhay sa mundo o gusto tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dumis, hindi bumubas sa inilaan sa langit para sa atin. Sa langit,
Sana sa mundo lamang, pero sa Biblia, wala. Sa mundo ay wala para sa iyo. Sa langit. Dahil mundo ay may dungis, may sira, ay wala. Sa langit lang. Kaya, kapag nakikita ninyo ang mga balito, ang timbala sa langit, tiyang na kayo magbabago. Dahil ngayon, madaling pa ang espiritu ko lang. Kaya hindi nyo nakikita, wala kang mga timbala sa langit. Verse 7, upang ang katalisayan ng pananampalataya na mas mahalaga kaysa kinto na sisira. Biblia, ano mas mahalaga? Kinto at yung pananampalataya. Ang pananampalataya, bakit ito wala hanggang? Kinto, pansamantala. Sa langit, sa Biblia, may kinto lalo sa langit. Pero, para saan? Para sa kalsada. Para sa landas, para Palo-ulo, ito Egypto. Walang lakas ang langit. Iba't up. Yung pananampalataya, mas mahalaga. Kakalisay. Kaya gawin ninyo ang iyong pananampalataya na kalisay, banal, panis. Babangat ito ay sinusubok sa pamamagitan ng apoy. Ano sabihin? Kahirapan, kabuusin, kapigatian. Kaya bakit marami kahirapan sa ating buhay? Ngayon, ang Diyos gumagawa ng pananampalataya ng kanyang mga ginto, pabuting ginto. Ay pauwi sa kanyang pananampalataya, pauwi sa kapulihan, kalulatian, at karangalan sa pagpapakita ni Jesus Cristo. Ang inyong pananampalataya magiging kapulihan, kalulatian, karangalan sa langit. Pauwi. Kaya, pananampalataya ng sanggol, maliit. Sa langit, maliit. Kaya, gawin ninyo ang iyong pananampalataya na malaki, malakas, makapangyarihan. Kaya, para dito kayo para yung mga training. Verse 13, ihanda ninyo sa gawain ang inyong mga pag-iisip. Asupin ninyo ang inyong sarili at ilagak ang inyong pag-asa sa biyayang darating. Biyayang darating sa inyo kapag inyahayag na si Jesus Cristo. Si Jesus Cristo kapag siya dumating sa mundong ito, siya nagdadala ng maraming biyaya. Ay ayon sa inyong pag-asa, dahil sa inyong pananampalataya, lalagyan. Ito yung ating pag-asa para sa Cristo. Ating Christian life ay Christian life, ating Christian life, ay may mga pag-asa. Tayo, tumutungo sa langit. Hindi tayo nabubuhay para sa sanlibutan. Kaya, ngayon, sa Wasday Tagos, dahil ko sa inyo mga 5 bago. Ano ang 5 bago? Bagong nilalang, bagong pamumuhay, bagong nilalang, bagong pamumuhay, at bagong bahay, pamilya, at bagong daan, araw-araw, at bagong pag-asa. 5 bago. Ano ang 7 kaloob ng kaligtasan? Kapatawaran ng kasalanan, pag-aaring kada, Espiritu Santo, buhay na walang hanggan, mga born again, anak ng Diyos, dahil ito ba maliit? Tayo na. Pinakamahalaga, ito'y tayo, anak ng Diyos. Kaya bilang anak ng Diyos, dapat lumakas sa kayong mga daan. Tayo, laging bago.
Kaya, sana natin may bagong buhay ito, bagong pamumuhay. Sama-sama, bagong pamili, sama-sama lumalaga, bagong daan, hanggang langit, hanggang sa langit, bagong pag-asa. Ito, sila ay umaasa. Kalwalatihan sa sanlibutan, pero ito hindi wala hanggan. Kaya sila ay tatapos sa wala hanggang impyerno. Tayo dapat umalis dito at umalik sa Diyos. Tama? Nandiyan niyo itong picture na ito? Dahan-dahan. Tuloy. Ako, papapaliwanag. Ito dito sa amin. Hindi. Ano lang ito tayo? Amang Diyos, na nasa langit, salamat po sa iyong dakilang biyaya na nagligtas sa amin sa kasalanan. Ngayon, natutunan namin ang maraming mga mahalagang salita ng Diyos. Bilang anak ng Diyos, kami tumanggap ng napakaraming biyaya. At sa harap namin, may bagong buhay. Kami na mapakaisa na lumalakas sa pagdaan at sa walang mga langit. Lahat ng mga dating buhay namin, nakaraan na. Pero, ang aming puso, para na mapahagi manahati dahil sa sanlibutan. Nakibigay sa amin ang karunungan upang malaman ano ang tama bilang anak ng Diyos. Kaya, pagkitulungan kami magpasya ng aming puso sa harap ng Panginoon sa pamamagitan ng Christian na ito. Hanggang Biyernes, makisamahan kami. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesu Cristo. Amen. Okay. Thank you. See you. Kayo po ay nakabakal. Bili na ako ng ballpen tomorrow. Good evening po, brothers and sisters. Maraming po salamat sa mga nakapay ngayon at ng session 1 ng ating Christian Life Seminar. Session 1 pa lamang ay napakaraming natin narinig ng salita ng Diyos. Mas lalo na kapag ang pagpapatay natin na session 2 at session 5. Nawa po ay bukas ay mas marami pa po makapakinig. Ay hindi kaya po ang lahat na naka-attend. Pati po yung mga hindi naka-attend ngayon ay nawa po ay magkakalit natin. At bukas po muli sa pagsundo ay magkatabi po tayo sa ating GC. Kaya maganda po tayo ng maaga para mamonitor po natin ang ating oras ng sundo. Bago po tayo i-hydrate o buwi, patulungan na lang po natin para po yung ating nakitang dumi or